Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Para ito sa bagong taon, 2026, career reading po tayo. Iiwanan natin ito ng patanong na kung nasaan ang iyong swerte ngayong bagong taon. Hihingan po natin ng gabayang usaping kaperahan, your financial sector, buhay negosyo kung kayo man po ay mayroon na nito ngayon pa lang or nagpaplano kayong magnegosyo, why not? Nasaan ang swerte mo, Libra, ngayong bagong taon? Kuha tayo ng guidance advice para sa inyo. Anong parating po sa mga taong ito sa kanilang mga buhay, karera, trabaho? 2026 Libra energy po. Guidance para sa kanila. Libra advice, message. Anong kailangan marinig ng mga Libra ngayon? Okay, ang bilis. Add lang tayo. Ang dami. Sige, hindi natin pipigilan. Judgment card, the Princess of Swords, Five of Cups, Eight of Wands, Libra, the Emperor. So, in a way, ito ngayon, maaaring nararamdaman na ng ilan. Justice card. Umangat na naman kayo. Ito na, kayo na yan. You're all about justice, balance. Three of Swords. Kamusta ang King and Knight of Cups. Okay. Libra, Judgment card. Claim natin 2026 po. Na kung nitong mga nakalipas na buwan or nagdaang taon ay parang hindi naging maganda yung flow sa career, parang meron akong low-key energy, parang walang masyadong ganap, or pakiramdam niyo walang masyadong progress, or for some of you, tinest yung kayo mismo bilang isang individual sa trabaho ng someone superior. Meron bang ganun? Or could be connected sa ilang katrabaho din? Workmates, teammates, ganyan, na hindi naging magaan ka work? Or talaga may ilang ganap sa workplace na parang hirap sabayan? Kahit sa simpleng pakiramdam. Then, 2026, pinupush kayo or mag-push through daw kayo sa ilang challenges na ito, ha? Patience, more patience, at yung pagsasakripisyo nyo po, pagtitiis nyo, I see healing, recovery, new beginnings, new opportunities, guys. Kasi nga nanlaban kayo sa kabila nung ilang challenges na ito na pwedeng hindi naging magaan. Actually, maaring tinest or patuloy lang kayong tinetest ng mga nakatataas na ito. Yes po. Or you'll find your bosses, clients, or someone na sabi ko nga parang superior yung energy na parang ang hirap i-handle or parang may pressure in a way para sa inyo. Pero ito na kasi nakayanan nyo, nalagpasan nyo. Lalo pa kung naramdaman na po ito ng ilan ha, nitong mga nakalipas na buwan since talagang nag-highlight ang inyong mga career sector astrologically pa lang since itong 2025. So, kung may mga pressure dyan, pero nag-push kayo, binigyan nyo po ng patuloy na paglaban, proteksyon ang inyong mga posisyon. Then 2026, maaaring higit po kayong mapuna, ma-recognize, at umangat yung recognition, appreciation, kahit sa simpleng ganun lang, mula sa mga taong ito na inyong, pinagsilbihan, pinagtrabahuhan. I see stability, yung comfort, patuloy po kayong nag-grow. It's a test, guys, na-challenge kayo. Itong ilang pagkakataon. Yes. Or other messages, 2026, marami akong ganap na nakikita, sabay kayo dito. Especially kung ang trabaho po ay connected din abroad or kung itong company nyo ay nasa ibang bansa na rin or may connection nga po. Mas, positive. Actually, maaaring mag-travel for work ang ilan this year. Meron bang ganun? Kahit sa simpleng lang, especially yung, kunyari, yung company nyo connected sa ibang bansa, kayo itong mag-represent or attend ng ilang events na ito pagdating sa inyong profession. At dito, higit kayo makapag-reach out dito sa ilang nakatataas.
Baka ganito to. Meron kayong makikilala na someone, yun na, yung superior, a boss, like energy, mentors, ayan, VIP, new clients. I feel 2026 for some of you, you will meet the right people at the right time. Timing. The 8 of Wands po ay narito. Maganda yung flow. Lalo pa, kung patuloy lang kayo sa pag-show up sa buhay. Yes, may paglawak ng network akong nakikita. Malawak ang possibility na itong mga tao na pwede niyong ma-encounter kung patuloy lang kayong magiging bukas ay maaring mag-ambag, yes po, ng something benefits. Yes, merong something benefits. Hindi sa naghihintay tayo ng something benepisyo, pero ito ay isang bagay na nakakapag-ambag unti-unti para sa higit niyong pag-grow sa inyong mga career. Wait lang po, may pa-exam sa TikTok. Ayan, live na live po tayo. Sasagutin lang ni Moonshot. Ayan, nakapasa tayo. Gusto niyo yun? Speaking of exam, ipasok natin ito. Lalo rin kung kayo po ay, di naman may pasok yun, no? Pero for some of you ay, kung kayo mga students, ngayon pa lang, or meron talaga kayong dadaan kayo sa mga trainings, ganyan, kahit sa simpleng ganun lang guys, positive din yung nakikita ko. Yes po. Kasi I feel na andito talaga din yung energy nyo na makapasa. Paangatan yung patuloy na curiosity, research, get more information, ganun yung energy. The Princess of Swords ay narito. Connect, communicate. May mga tao kasi kayong pwedeng makasalumuha rin. Kung magiging patuloy na bukas kayo rito, na siyang pwedeng makatulong para ma-reach nyo yung success this year. So, may ilang helpful people po, no, na pwede kayong ma-encounter. Yes. Siyempre pa, sa mundo na ating ginagalawan ngayon, siyempre, this is something na kailangan. Pagtutuunan nyo na rin ng higit na pagiging alert. Pero Justice card, guys, ay narito. The Judgment card, ayun lang. Naka-reverse. Isang indikasyon nga, as I've mentioned na, sabi ko nga, sa negosyo man, or anumang pwede nyong i-invest, kahit nga sa simpleng energy, you should always know your business. Yes naman. Or merong someone, kita nyo, may mga support ako guys na nakikita. Someone could be connected sa love. Kasi umangat Knights, Queen of Cups. Tapos andito may puso pa ni Three of Swords. So relationship-wise, napakalawak niyan. Sa ilang network, lalawak nga po ang network, connections nyo. New connections, new friendship, social connections na meron kayo. May ilang suporta, may pwedeng magbigay daan. Friendship, ihabol natin. Magbigay daan saan Moonshot para mas meron kayong matanggap na opportunity or merong mag-reach out sa inyo na, ayan, superior mentors, could be your boss, clients, na ma-offeran kayo ng something maganda, malaki, may sagana na oportunidad. Gusto niyo yun? Yes naman. Or kung kayo ngayon pa lang ay naghahanap po ng work, for some of you, career reading tayo guys. Or nagpaplano kayong maghanap ng bagong work ngayong bagong taon, maganda po yung ating nakikita. Kasi po, may mga tao na nandyan para supportahan ka. Papaangatin mo na lang dito again yung curiosity. Of course, yung bosses, reach out, put yourself out there, connect, reconnect, or paangatan yung kayo yung mga naman very communicative naman kayo, Libra. Marunong kayong makisama, magaling kayong makisama. So, be open sa ilang possibilities na ito. Higit kayong maging open-minded ngayong taon. Gusto niyo yun, open-minded? Networking yun. Hindi. Pero, I see, napakaganda guys. Okay. Ito na tayo. Kasi yung pinaka-topic natin ay kung nasa ng swerte mo. Especially kung ngayon pa lang nasa business ba kayo or meron kayong plan to do business ngayong taon. Ano kailangan mong marinig, Libra? Add lang tayo ng ilang messages para sa mga taong ito.
Guidance, career reading po, negosyo. Anong para sa kanila ngayong New Year? Saturn. Yung energy ni Saturn, someone masculine, or yung energy ng pagiging boss, sabi ko nga, father figure, mentor, counselor, may gano'n, may pagka-judge bilang kayo, pasok din sa mga legal ganap. So yes, ito in a way, sabi ko nga, for some of you, kung hindi pa kayo masyadong na-test nitong mga nakalipas na buwan, maaaring higit nyo pa rin maramdaman yan. Parte to ng buhay, guys. Saturn po kasi is the planet of discipline. Dinidisiplina lang kayo ng mga bosses nyo ng ilang sitwasyon. Planet of struggle, difficulty. Pero actually, si Saturn, ganun pa man yung definition yan. Sabi ko nga, patuloy lang kayong tinutuwid. Ayan, tinuturuan. Yan po ay stepping stone. Yes, stepping stone yan to your success, Libra. Umaangat, nagle-level up, may pag-increase, hindi posible actually na ma-reach nyo ang tagumpay ngayong taon. Alam ko matamis yon Jupiter, right now. Kung hindi nyo pa napapanood yung inyong mga yearly tarot, maaring na-mention ko na to. Pero Jupiter will enter your 11th house of wishes, your hopes. Ano ba yung mga minamanifest nyo, guys? Hindi yan imposible. This year, kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo, imposible na. Meron akong nakikitang maaari niyong maisakatuparan po na pangarap ngayong bagong taon. Na related, especially dito sa ilang aking na-mention, pinag-uusapan natin, trabaho, pera. Ay pa tayo. Libra, anong kailangan niyong marinig? 2026. Guidance po. Yung energy ni Aries, ikaw na mismo yan. Hindi kailangan yung pinaka-sign, Libra. Oo. Me, myself, and I is in the first house. Yung kayo mismo, patuloy lang paangatin yung passion, yung fire in you, kung ano yung kayo mismo, yung galing nyo, yung abilidad nyo, yung mga mahal nyong gawin. Aries, Libra, hindi kailangan yung pinaka-sign as I've mentioned, pero connected ito sa love, 7th house of partnership, relationship, ganun yung energy na nakukuha ko, justice card. So, if ever meron kayong negosyo na gustong buuin ng inyong mga kapareha, asawa, why not? Mas maganda rin po yung pwede nyong mabuo. Or, yung fruit of labor, parang, kung ano yung pundasyon na pwede yung, ngayon palang sisimulan nyo, ay pwede pong merong mamumunga. Ayan. Mamumunga yan, guys. Kasi may pagtutulungan. Again, 2026, guys. Libra. Kahit pa sa mga pagkakataon ng feeling nyo mabagal or walang suporta, walang tao sa paligid nyo, hindi po kayo nag-iisa. Ang daming umangat dito, guys. Ay pa tayo, nasaan ang swerte? Sagittarius. Travel. Yes, travel. So, biglang natigil ang si Moon. Sagittarius kasi is a travel sign. 8 of Wands umangat. Sabi ko nga, kung ang company nyo ay konektado na sa ibang bansa, mas maganda yung makikitaan yung resulta dyan. Ang lawak ni energy ni Sagittarius. So, fiery yung energy, no? Fiery. Kayo'y mga air. Sabi nga nila, ano to? May hugot to eh, pang-encantadya to eh. Umaga-umaga po tayo, naghahang si Moonshot. Kayo yung patuloy na bumubuhay sa apoy. Kasi kayo mga air sign. Tama. Oo. So, pagsamahin mo yan, lalong lalakas, mag-iinit. Your career will be on fire. Libra. Sabayan niyo yan, ha? Sagittarius, yung energy bukod sa travel, connected din ito sa religion, education, may pa-exam. Ayan, for some of you na ngayon pa lang, baka merong inaasahan kung makakapasa ba ako this year. I-claim na natin ito astrologically, maganda yung transits nyo pagdating sa ilang connection, pagdating sa pag-aaral din po. Or paglawak sa inyong intellectual pursuits. Wow, may pursuits. Yung mga pinagdadaanan, meron kayong pwedeng mapuntahan ba? Matutunan?
ngayong bagong taon. Libra, malawak yung possibilities, unstoppable, paangatin ng boses. Sagittarius energy, connected din ito sa social media. Pagdating sa publishing, kung meron kayong content na gustong i-publish sa inyong mga paraan, yung mga boses nyo, kung kayo mga aspiring content creators or influencers, writers, iba-iba kasi ang lawak guys nung communication sector. Diyan din pumapasok yun. Ipasok na natin dyan. Tayo po ay general message pero ang ganda. May ilang test man, susubukin man kayo sa ilang pagkakataon. Yan po ay parte aking uulitan ng inyong misyon para higit yung matanggap yung justice. Kayo na mismo to. Yung justice na deserve nyo. Nang walang pagkakulang, pagkasobra, pero may pagkasapat. Yung fulfillment. Okay, yung success. Ito yung umaangat, alam ko may hugot pa, pero nasagot pa natin. If ever may business kayo, again, connected sa travel, or kayo, kung nandito kayo sa ticketing office, may ganyan ba? Or kung sino kayo mismo sa work, Saturn, connected sa workplace, Aries energy, yung mga gusto nyo. Yung kayo mismo, ha? Yung mga hilig nyo. Or kung ano yung mga nasa wish list nyo. As I've mentioned, mag-highlight po ang inyong mga 11th house of wishes. Baka yun yung pwedeng inegosyo, why not? Malawak yung posibilidad, maraming chances para sa inyo, unstoppable. Ito yung umangit na guidance, advice, messages para sa inyo. Career reading po tayo para sa bagong taon 2026, Libra.